Ikadalawampu ng Pebrero, taong 1872. Mahal kong kapatid, kumusta ka na? Sana'y mabasa mo ang aking liham na ito sa mabuting kalagayan. Sa kasamaang palad, ang balita na aking ibabahagi sa iyo ay hindi kagandahan. Pinapaalam ko sa iyo ang isang malagim na pangyayaring naganap dito sa ating bayan. Ang tatlong paring sina Padre Mariano Gomez, Padre Jacinto Zamora at ang aking guro na si Padre Jose Burgos ay pinarusahan at binawian ng buhay. Sila ay pinaratangan ng pag-aalsa laban sa simbahan at pamahalaang Kastila. Sa kabila ng kawalan ng malinaw na ebidensya, sila ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Nais kong maipaabot sa iyo ang mga pangyayaring ito upang magbigay ng liwanag sa iyo sa tunay na kalagayan ng ating bayan. Hindi madali ang ating laban, Jose. Ngunit alam kong mayroon kang malasakit para sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Sa bawat sulat na iyong isusulat, sa bawat salita na iyong bibitawan, isipin mo ang ating mga kababayan at ang kanilang pakikibaka. Naway, magpatuloy ka sa iyong pag-aaral at pagpupunyagi para sa ating bayan. Ipagdasal natin ang kaluluwa ng ating mga kababayang namatay at patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan. Mag-iingat ka palagi. Lubos na gumagalang, Casiano. It was the year 1882, a significant period that marked a turning point in my life. The choice to pursue my medical studies here in Madrid was not solely for my personal growth, but also a response to the memories and injustices I, along with my countrymen, endured at our beloved homeland. I could no longer remain within a system that prioritized foreigners over our own people. I learned from a progressive institution, a sanctuary where I could freely express my ideas and share my thoughts without fear of retribution. And based on that, the idea to write a novel crossed my mind, marked by an open mind and a keen awareness of the world around me. I am driven to scrutinize the social issues that plague our society, even if it means risking my own safety. Such is the necessity. We must raise our voices, shout out against injustice, and offer a glimmer of hope that can ignite change within our nation. I am on a quest to find my voice, to gather the experiences, frustrations, and aspirations of our people, and to weave them into the fabric much more tangible. It is a tale of awakening, a clarion call for transformation, and a mirror reflecting the stark realities that permeate our society. Through this novel, I am to awaken the unconsciousness of my fellow countrymen, to expose the injustices and disparities that afflict our nation, and to inspire them to rise above their circumstances. Touch me not, for I will not stay silent against this injustice. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Reyalodo, ikaw ay pinatawag sa hukumang ito upang sagutin ang mga paratang na ikaw ay naglathala ng mga libro at artikulong taliwas sa turo ng mga fraile at simbahang Katolika. Posisyon ng mga pag-aaring lumalabag sa mga utos ng Espanya
at sa akusasyong ikaw ang pinagmulan at leader ng rebelyon. Dr. Rizal, binibigyan ka ng pagkakataon na ipakita ang iyong mga ebidensya at depensahan ang iyong sarili laban sa mga akusasyong ito. Your Honor, my client accused all the said accusations that ayon sa testimonya ni Pio Valenzuela, si Rizal ay tutol sa rebelyon. Ang kanyang pangalan ay ginamit ng katipunan na hindi niya pinahihintulutan. Kung siya ay tunay na may sala, maaari siyang umalis sa bansa noong siya ay pinatapon sa dapitan. Bukod dito, hindi niya tinanggi na siya ang sumulat ng alituntunin ng La Liga Pilipina. Ngunit ang organisasyong ito ay naiiba sa katipunan at hindi patungkol sa rebelyon. Matapos ang unang pagpupulong ng La Liga, ang samahan ay nawala dahil ang nasasaktan ay pinatapon sa dapitan. Walang kaalam-alam si Rizal na ang La Liga ay muling inorganisa pagkatapos ng 9 na buwan. Kung ang Liga ay nagdalayan ng revolusyon, hindi sana tinatag ang katipunan. Kung siya ay kasangkot sa revolusyon, hindi sana nagpadala ang katipunan ng hindi pamilyar na emisaryo sa dapitan. Si Jose Rizal never promoted violence. Instead, opted for peaceful reform. And for that, I raise my case, Your Honor. Jose Protasio Rizal, Mercado y Alonso Rialonda, ikaw ay pinatulan na nagkasala at sa darating na ika-30 ng Disyembre alas 7 ng umaga, ikaw ay inuutusan at pinagdesisyonang barilin sa Bagong Bayan. To my family, I ask you for forgiveness for the pain I caused you. But someday, I shall have to die, and it is better that I die now in the plenitude of my conscience. Dear parents and brothers, give thanks to God that I may preserve my tranquility before my death. I die, resign, hoping that with my death you will be left in peace. Ah, it is better to die than to live suffering. Console yourselves. I enjoin you to forgive one another the little meanness of life and try to live united in peace and good harmony. Treat your old parents as you would like to be treated by your children later. Love them very much in my memory. Bury me in the ground. Place a stone and a cross over it. My name, the date of my birth, and of my death. Nothing more. If later you wish to surround my grave with a fence, you can do it. No anniversaries. I prepare pa ang bundok. Have pity on poor Josephine. ¿Puedo entrarme al guardia civil? No pedo, señor. Sí, así. Por Dios no dispararme en la cabeza y solo en la espalda. Bueno. Maaari ko bang maramdaman na yung puso? Normal ang kanyang pulso. Besa, el crucifijo. Y jura. Deja eso! Comencemos! Oh, lumilong. Papamiga tayo. Pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw, mutyang mahalaga sa dagat silangan, kalwalhatiang sa aming pumanaw. Masayang sa iyo'y aking idudulot, ang lanta kong buhay na lubhang malungkot, maging maringal man at labis ang alindog, sa kagalingan mo ay aking ding handog. Sa pakikipagdigma at pamimiyapis, ang alay ng iba'y ang buhay na ikip-kip. Walang agam-agam, maluwag sa dibdib.
matamis sa puso at di ikahahapis. Saan man mautas ay di kailangan, sipres o laurel, lirio may patungan, pakikipaghamok at ang bibitayan, yaon ay gayon din kung hiling ng bayan. Ako'y mamamatay, ngayong mamamalas, na sa silanganan ay mamamanaag. Yaong maligayang araw na sisikat sa likod ng luksang nagtabing na ulap. Ang kulay na pula o kinakailangan na may tina sa iyong liwayway, dugo ko'y isabot at siya ikinang ng kislap ng iyong maningning na ilaw. Ang aking adhika sa pool magkaisip noong kasalukuyang bata pang maliit. Consumatum. Sabi sa assignment natin, kailangan daw natin gumawa ng reaction paper tungkol dun sa trial and execution ni Rizal. May naiisip ka ba na pwede natin ilagay dun sa napanood nating video? Alam mo, medyo mahirap yung assignment na yan, pero alam mo kahit ganun, naniniwala ako na mahalaga pa rin talaga pag-aralan natin yung mga pangyayari sa buhay ni Rizal. Lalo na yung sinasabi mo na trial and execution niya. Kaya nga, tama ka dun talaga, pero yun talaga daw ay may malalim na kahulugan yung trial and execution. So, kailangan talaga natin Pag-aralan. Oo. Di ba hindi lang yung tungkol sa yung sa pagkatao niya, pero tungkol din yun sa kung paano niya pinagtanggol yung identity ng ating bansa, ang ating bansang Pilipinas, at yung kanya naging advocacy para sa mapayapang mga reforma. Pinakita niya rin dun sa trial and execution ang kanyang matibay na pananindigan sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga, dagdag pa doon, napakatalino din talaga ni Rizal dahil sa kanyang mga No Limit Tangere at Alfie. Ang dami nila. Sa kanyang pagsulat na yon, naging malaking contribution yun sa ating bansa. Na nagpatunay din na tayo ay dapat may kanya-kanyang kamalayan sa ano nangyayari sa ating bansa. Hindi din matatawaran yung kanyang tapang na hinarap. Kahit na ang kapalit nun, pwede siyang mamatay, di ba? Oo nga. Ayun. Tapos, ang galing niya din na napakita niya na dapat tayo lahat ay may marangal na pag-uugali at hindi dapat natitinag ang ating tiwala sa ating sariling bansa. Kaya nga, ang kwento ni Rizal ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng ating bansang pagkakakilanlan sa kapaglaban sa pagsasamantala sa atin ng ibang lahi. Mga Espanyol. Oo. At ang paghahangad ng mapayapang pagbabago. Kaya dapat natin itong bigyang pansin at ipagpatuloy na aralin. Dahil sabi nga ni Rizal, tayo ang Pag-asa ng bayan!